ka na lang ng posisyon, magpolitiko ka, di ba? Pero, paano ka nga tatakbo? Paano ka mananalo? Eh, ang politika natin, money talks. Para mayor, 50 million. Para governor, mga 50 to 100. Para congressman, mga 50 to 100. Para senator, 400. Mga ganon. Minsan, half a billion pa. Presidente, 2 billion. Sipin mo yun? Saan mo kukuhanin yun? Kaya it really is wrong na yung ganyan yung eleksyon natin na pinabayaan ng COMELEC. Kaya may kilalagyan din yung COMELEC. May mali sa COMELEC. No? COMELEC Yun yun. COMELEC. At saka yung COMELEC natin, yung history niyan, kung titignan mo, ang daming problema. Ano yung mga dagdag bawas. Nung una, natin yung playing field. Anyone can run and let the people decide. Not COMELEC. Kaya, yung COMELEC nandyan to facilitate everyone. Makbo ka, maglagay kayo ng academy, pupuntuhan namin yon. Yun. And then, para pagka pumasa dyan, certified siya, kahit saan mo siya ilagay, depende kung anong course niya, short program, pang mayor ka lang, pang ano ka lang, barangay captain ka, a few weeks, barangay captain ka. Pero pagka gusto mo, 1 month, mayor, provincial board member, pero pag governor, 6 months, kasi you're running a whole province na di ba? Tama. Pagka congressman, senator, 1 year. Kasi yung dami ng batas naaralin nyo. Ano yung mali? So bago ka maging congressman, bago ka maging senator, alam mo na yung mga mali na batas. Emphasize ko. Bakit million? Because that would spell the difference na makikita yung full force ng power ng taong bayan, not just 100,000. 100,000, 100,000 na buhangin lang yun. Yung 70 million, 50 million na buhangin, matatabunan ka doon. Diba? Kasi buhangin. Kung 100,000 na buhangin, baka 2 pala lang yun. Pero yung million na buhangin, matatabunan ka. Literally, matabunan ka. That will show yung power, yung weight ng taong bayan. And the armed forces and the PNP will be in awe. And no choice but to follow. Yun. Sa mga current na crap ngayon ng mga politiko, sa Senate at sa Congress, niloloko kayo. Eh, huwag kayo magagalit sa akin, mga senator at congressman. Totoo naman bago kayo magsalita against me, sabihin nyo na muna, sagutin nyo sa Resolution 10. Yun yung hamon ko. Kasi bago kayo magsalita laban sa akin, bago yung sabihin gago ko, siraan ng bait o whatever, bago kayo maggawa laban sa akin, mga inan nyo, sabihin nyo na muna yung Resolution 10. I-justify ninyo. Kasi doon ako maniniwala sa inyo, tatahimik ako. Pero as long hindi sinasagot yung Resolution 10, I am telling you, people of the Philippines, huwag kayong magtitiwala kahit sino man sa kanila. Mga magnanakaw Sorry sorry sa mga tinatamaan. Pero yun nga you allowed yourself to be driven, to be sucked into a syndicate. Let me call it that, syndicate, na mga ninakawan ng taong bayan. Kasi, mali naman talaga sa inyo daanin, Resolution 10. Pirma ka, honorable ka, walang resibo. Yun. Sir Dado, pwede bang mahiram sa'yo yung yung number 8 mo? Bago mo i-post. Bago mo i-post, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang mas paborito ko yung number 8 Infinity kasi yun, yung number 8 All public utilities. Yung number 8 mo, di ba? By the people. Ha? Number 8? Dito, number 8 ko ano ba yung ibang, baka yung sa panaginip ko. Basta ito, kung ano yung pumasok
All public utilities to be owned by the people. And meron pang mga detalye. Okay. Mahirap gawin yun, pero mabibili natin. Hindi naman natin kakamkamin dun sa mga imminent domain, no? Yung fear. Pero kung ang pinanggalingan na hindi rin pwede. Naglobat yung cellphone. Lobat. Wala, naglobat. Lobat na ba siya? Ha? Lobat na yung cellphone mo? Naglobat. Hindi ko na, nag-vlog ako kanina, di ba? Nakadalawa ako. Na-post mo na ba? Na-post mo na yung vlog mo kanina? Hindi pa. Hindi pa. Text still running eh. Bagal lang Kasi may 1 hour 45 minutes yung una. Teka, kunin ko yung cord hindi lang. Teka. Share, like, subscribe. Kasi sa vlog kasi Sir Dado, kung gusto mo mapanood ng Amerika, alauna ka magpa-post. Kung gusto mo ng Pilipinas, mag-post ka. Alas 8 pa lang ng umaga dito sa Pilipinas. Wala akong pake. Ma-replay naman eh. Maano naman nila? Ma-replay naman. Like, share, guys. I mean, yung unang makakapanood, pag mga alauna, Amerika yon. Pagka naman gusto mo, mga Pilipino unang makakapanood, alas 8 na umaga. Tapos yung mga alauna, parting parting sa Middle East na gano'n. Kaya may time frame may Basta mapanood ng mga tao, okay lang. Pagka ayaw makinig, okay lang sa akin. Basta, I did my share. Tama. Captain lang daw ako, di ba? Captain lang. Sabi mga nakakaraming mga subscriber mo Captain General. Di ba? Ang kapitan na kumag-isip, General. Di ba? Yun. Ano pa nga daw ang General mag-isip eh? Kaya nga. Ito yun. General problem. Nakita mo nga, pinag-uusapan natin in the past 1 hour na, di ba? Ilang gano'ng katagal tayo? Hindi ko alam. Natulog na iba mo nakikinig. Magdadalawang oras na pala, 3 oras na pala tayo. Ano oras mo sa iyo? So, yung kung titignan mo, in the past almost 3 hours, ang pinag-uusapan natin, future ng Pilipinas. O, di ba? Ba't po naman tayo magpapakapuyat para pag-usapan ng Pilipinas? O, di ba? Tumakbo ka na lang ng posisyon, magpolitiko ka, di ba? Pero, paano ka nga tatakbo? Paano ka mananalo? Ang politika natin, money talks. Para mayor, 50 million. Para governor, mga 50 to 100. Para congressman, mga 50 to 100. Para senator, 400. Mga ganon. Minsan, $500 million pa. Presidente, 2 billion. Sipin mo yun? Saan mo kukuhanin yun? Kaya it really is wrong na yung ganyan yung eleksyon natin na pinabayaan ng COMELEC. Kaya may kilalagyan din yung COMELEC. May mali sa COMELEC. No? COMELEC Yun yun, COMELEC. COMELEC. At saka yung COMELEC natin, yung history niyan, kung titignan mo, ang daming problema. Ano yung mga dagdag bawas, nung una, yung manual, tapos yung kay I Am Sorry, kay Gloria, kay GMA, di ba? Yung kay Garci. So, kaya kung titignan mo, something's terribly wrong. Tapos hinahayaan ng COMELEC na magtakbo-takbo yung mga tao na kung sino may pera, sino may partido, siya yung magiging kandidato. So, senior list na, kaya kung ikaw, wala kang pera, wala kang partido, sasabihin, nuisance candidate ka. But, paano, question mark, sagutin nyo, paano kung kunyari ang isang Luke Sullivan, o isang Macanas, John Macanas, o isang Jojo de Guzman, o isang Segundo Metran, ang mga matitino, may puso para sa taong bayan. Pero wala silang
karapatan ayon sa COMELEC, nuisance candidate sila. Kasi wala silang pera, wala silang putang yan ang mga yan. Sorry. Pero putragis, PI talaga yan. Kaya dapat, i-level natin yung playing field. Anyone can run and let the people decide. Not COMELEC. Kaya, yung COMELEC nandyan to facilitate everyone. Makbo ka, maglagay kayo ng academy, pupuntuhan namin yon. Yun. And Tama then, yan. para pagka pumasa dyan, certified siya, kahit saan mo siya ilagay, depende kung anong course niya, short program, pang mayor ka lang, pang ano ka lang, barangay captain ka, a few weeks, barangay captain ka. Pero pagka gusto mo 1 month, mayor, provincial board member, pero pag governor, 6 months, kasi you're running a whole province na di ba? Tama. Pagka congressman, senator, 1 year. Kasi yung dami ng batas naaaralin nyo. Ano yung mali? So bago ka maging congressman, bago ka maging senator, alam mo na yung mga mali na batas. Na dapat Aral-aral muna. ano yung dapat ipasa? Ano yung mga issues, concern? Ano yung mga mali? Example, yung sharing, sinasabi ko, kung saan nagmimina, abay kawawa, yung pinagmiminahan, ang napupunta lang sa kanya, ilang porsyento lang. 2.5, I think, mali ako. Kaya dapat, ang bulk nung sinabi ko na yung dapat yung malaki doon sa Tapos, mandatory service, yung ROTC, ang daming mali. Yung dynasty bill, di ba? Ang daming mga pending Enabling law doon sa yung PI na yan. Yung mga ganun ba? Ano yung mali sa Constitution? Ano dapat? Yung economic provisions, etc. Ang dami. So, pagka pumasok siya doon sa Congress, Senate, alam niya o kaya doon sa board member, kasi batas din yun ng within the locality, ayusin nila. Ngayon, kung may bala ka magpa-appoint as a secretary, kung ano yung posisyon na inahabol mo, Secretary of Defense, Secretary of DNR, Tourism, DILG, yung mga main, di ba? DOTR, DIT, tsaka DA. Agriculture. Doon ka, mag-aral kayo para kahit papano may papulot kayo. Kahit papano daling ka on the ground. Pagka kayo, magko-communications kayo, hindi sa cell site, hindi kayo makakita. Hindi kayo alam, i-appoint kayo. O ano yung problema doon sa cell site? Yung pala, may radiation na ek-ek yun sa mga tao na nirereklamo. Kaya pala sinusuportan yung NPA na pasabugin. Tapos magbabayad yung kumpanya ng milyon extortion para hindi galawin yung cell site na nag-fuel dun sa tarantadong setup yan. So dapat yung mga mailalagay, DILG, anong problema sa DILG? Yung sa defense, anong problema? O maglagay ka ng defense secretary na walang kaalam-alam, o di mahirap yun. Di ba? May mga nangyaring ganon sa ating history. May nilagay dyan ng mga defense secretary na questionable. No? Okay naman si Gibo. In fairness, magaling si Gibo. Matalino si Gibo. I respect him. Magaling din si Gibo. In spite Siya of ba defense secretary? Siya defense secretary? Si Gibo? Siya, si Gibo. Magaling si Gibo. Okay siya. Merong mga pero sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ang defense secretary, nagbibigay ng marching order yung commander-in-chief, no? Sinabi ko kanina, kunyari, commander-in-chief, ito yung chief of staff, ito yung defense secretary, commander-in-chief, di ba? Ang taong bayan is the sovereign commander. Tayo yung masunod. Hindi man pwedeng supreme commander kasi mas parang 5-star yung supreme commander, mas mataas yung commander-in-chief, parang 5-star din yung commander-in-chief. So, pero yung sovereign commander, the Filipino people, yun yung pinakamataas sa lahat. Yung in-emphasize ko, no? Mas mataas tayo sa presidente. Kasi, sino ba nagluklok sa presidente? Taong bayan. Di ba? Ngayon, pagka taken separately, taken separately, itong 100,000 na taong bayan at lumagay dito at naging ina-undermine ng gobyerno, rebellion yon, sedition yon, di ba? Destabilization yon. You see the difference? And the armed forces will quell that. Kakainin lang yan, huli kayong lahat. Kaya yun yung ine-emphasize ko.
Bakit milyon-milyon? Because that would spell the difference na makikita yung full force ng power ng taong bayan, not just 100,000. 100,000, 100,000 na buhangin lang yun. Yung 70 million, 50 million na buhangin, matatabunan ka doon. Diba? Kasi ano eh. Buhangin, kung 100,000 na buhangin, baka 2 pala lang yun. Pero yung milyon-milyon na buhangin, matatabunan ka. Literally, matabunan ka. That will show yung power, yung weight ng taong bayan. And the armed forces and the PNP will be in awe. And no choice but to follow. Yun yun. Kaya nga maraming isang masamaan loob nung 1986 eh. Kasi 2 milyon daw ang nasunod. Paano naman yung yung iba pa? Noong that time, di ba mga 50 million tayo nun eh. Ang population more or less, ganon. So, 2 million ang nagdesisyon. Paano naman yung 48 million? 55, Sila lang ang 55, 60 million. Yun tayo nun. 55, 60 million. Pilipino. Paano naman yung iba? 2 million lang yung nagpunta sa kalsada. Yung iba pa, meron pa yung iba ron. Walang alam. Di alam kung ano pinaglaban. Tapos, ganito nangyari. Yung RAM, 2,000 lang yata out of 80,000 na armed forces. Pero nasunod, yung nangyari na yun. And that is part 3. Now, what is wrong? People, Filipinos, what is wrong is you are living, okay, tama yung take cognizance of yung past na EDSA 1, EDSA 2. Pero, reliving EDSA 1 and EDSA 2, mali, it's different. Because you have to correct that notion na 2 million people can chart the destiny of 115 million Filipinos. Kaya nga, yun nga eh. If you will do it this time, EDSA 3, you have to do it properly. Let be written in history that you took part in it na 50 million Filipinos, 50 million, whatever, kung ilang million yan. Because on that day ng June 12, nakita, history in the making. Now, to June 11, nagbi-build up kayo awareness. Now, how can you help? May kamag-anak kayo. Si Metran, Colonel Metran, natumbok niya. Tama. Kung kayo, follower niya na ni Metran, o ni DIYKKB, ni Tato Enrique, ni Macanas, ni malaki, itong malalaki, sila Banat Bay, sila Maharlika. Yun Jojo pa. de Guzman. Duterte TV, Jojo de Guzman, 1,000 yung follower na, no? Kung lahat kayo, kung mayroon kayong 10 kaibigan o kamag-anak, kung lahat yung pinagsama-samang combine na 1 million, 10 milyon na kagad yun. Di ba? Sinabi nyo lang, kung kayo nasa probinsya at meron kayong access sa mga Pilipino kung nasaan man, explain niyo, sabihin nyo lang yung link nung sa cellphone nila. Remember, 86 million people, 87 million people may access sa SOCMED. 168 million may cellphone. O how come yung magrarally 2 milyon? No. Ang ipakita ninyo sa armed forces ninyo at sa PNP ninyo, yung overwhelming, overpowering, shocking in awe na yung out of the 168 million cellphone users and the 87 million, at least kalahati plus 1, 40 million na lang. 40 million people. So kung 1 million na tao times 10, 10 million times 10, 100 million yun. Di ba? So, andali, parang networking style na pagkalat ka lang, ipakita mo yung link, panood nyo, kung ayaw nyo nang i-share yung link, panood nyo lang, awareness, build up the awareness. What do they have to learn? What do they have to understand? People of the Philippines na nag-iisa o 2 o 1,000 o 50, nothing.
nothing. Pero kung milyon-milyon, very powerful. It can shape a country. It can bring the country to a first world status country in the next probably 10, 20 years. Why? Because yung taong bayan na magdeklara, one day, ayaw na namin totally, whole of nation approach, zero corruption, zero arrogant, stupid, incompetent, ningkumput na mga politiko, aayusin natin lahat yan, lahat to the single centavo, may accountability, may transparency, walang intelligence fund na hindi na-account, walang rason para kumilambat ng pera, papatayin ka kasi. So lahat yun, ilagay natin, nasa 19 declarations na ako. Well, gusto nyo paabutin ko ng 30 eh. Mag-comment kayo dito kay DIY KKB, mag-comment kayo sa akin, puntahan nyo ako, mag-comment kayo. So that, madagdag ko, kasi sasabihin ko naman, meron na. Makikita nyo naman na nag-load na. So, I have covered almost everything. And all the rest, magtitira naman tayo dun sa susunod na leadership. Kasi alam naman natin, kaya nila eh. Pero yung ilagay ninyo yung parameter na ganyan, ito yung kikilusan ninyo, maliwanag, taong bayan na may gusto. Walang pasikatan dito. Kaya kung may babaguhin, hindi yung maapektado yung si BP Sara, hirap na hirap siya to justify. No! Gusto nga ng taong bayan, justified yon. Gusto na ng taong bayan. Kaya sorry, yon ang authority na binibigay natin sa kanya. Kukunin natin yung authority na kay BBM, niloko tayo o hindi tayo masaya, incompetent, etc. Huwag nyo kaming takutin ng martial law. Kami magde-declare ng martial law. Taong bayan. Yun na dapat matutunan ninyo. The power is in you. Pero yung 1,000, 20,000, 50, 100,000, 1 million. Wala yun. The power, yung parang ano yan eh, parang yung sa Marvel, no? Kung merong ganong kwento-kwento na kung ikaw lang nag-iisa, mahina yung power mo. Pero pagka isang buong ring kayo, taken together, yung malakas kayo. Ano ng taong bayan. That's why it has to be marami tayo. Majority wins, majority masunod. Ngayon, kung yung Bongbong et al. Sila magpakita na madami, good luck sa inyo. Sila yung masunod. Demokrasy eh. Kaya kayo, dapat tumayo kayo. Sabihin nyo na, ayaw namin ang ganito. Ayaw namin ninanakawan kami. Eh sila magdanakaw hanggang ngayon eh. Resolution parang problema. Huwag kayo magpaloko sa mga current na crap ngayon ng mga politiko, sa Senate tsaka sa Congress. Niloloko kayo. Eh huwag kayo magagalit sa akin, mga senator tsaka congressman. Totoo naman eh. Bago kayo magsalita against me, sabihin nyo na muna, sagutin nyo sa Resolution 10. Yun yung hamon ko. Kasi bago kayo... Ayan guys, so susunod na natin yung susunod na segment. And this is the DIY KKB Informative saying thank you for watching our video. So kindly like, subscribe guys, share this video to reach out our co-Filipino in the world, like our OFWs in some parts of the other nations. Thank you so much guys. See you on my next vlog. God bless everybody.